O kahapon ay lumabas na tila may mga di nasusunod sa operating manual ng NBP. Samantala naghain ng leave of absence si Bureau of Corrections Director Ernesto Jokno na inaasahang haharap naman sa investigasyon ng DOJ ngayong araw. Ayon naman kay Justice Secretary Laila de Lima, hindi raw kontento si Pangulong Noynoy Aquino sa paliwanag ni Jokno nang huling magkita ang dalawa. Kaya hihintayin niya ang resulta ng investigasyon para mapag-aralan kung may opisyal bang dapat matanggal dahil sa insidente. Ayan. Hindi ako pugante, ako'y pumuslit. Kasi Batanggen yan. Malalim pa. Pero alam mo, totoo yan, no? Kasi Daming exit. hindi lang naman nung Miyerkules siya nahuli, di ba? Marami pagkataon siya nakikita doon sa kanyang building. Tatawagin yung driver, susunduin siya. Mukhang ang nangyari, pagkatapos ng roll call, present! May mga 5 o 7 oras yatang pagitan yan sa susunod na roll call. Yung gabi na, hindi gabi. Yung kanyang bahay kubo ay malapit lang sa exit na yun nga nirereklamo nila simula nung hawakan ng National Housing Authority, yung HUDC ni Vice President dati ni Noli De Castro. Nagkaroon naman pabahay doon DOJ at kung sino-sino pa. Hindi na malaman. Para bang hindi na malaman. Lalo na hindi naman nakakulay orange dahil minimum lang daw siya. Kasi hindi mo naman i-check din yung mga sasakyan na lumalabas Oo. Diba? Hindi mo nun, kung madilim man o whatever, hindi mo naman bibilangin o sino ba yung mga preso. Pero dapat nga ngayon tignan nila mas maigi kasi kung ganyan kadami yung exit points pala at ganyan kabilis makataakas yung mga Nakamix preso. na yun eh. Mix Tsaka na yun residential din kasi yung paligid na yun. Sa loob yun. May mga civilian. Actually, hindi siya mukhang kulungan naman. 500 hectares. Hindi, pinagbabawal na kasi ng International Human Rights na magbuo ang kulungan, ang kulungan. Dati, di ba, may mga bilog pa na bakal o ano. Ngayon hindi, rehabilitation eh. Oo. Dapat naman din. Babalik daw siya kasi nagtatanim siya ron eh. Isang bilyon na ano. Tapos, nakababalik naman after 30 minutes, hindi daw mahalata eh. Dahil mag-roll call hapon pa yun eh. Masakit ang ngipin niya. Usually, ang roll call dyan sa gabi ay pagka yung pahapon na, gano'n. Oo. Samantala, Kaya dinailan niya yung ngipin niya. 30 minutes lang naman, nagpa-appointment. Habang papalapit ang pagsisimula ng school year, tila lumilitaw muli ang mga taon-taon na problema ng mga pampublikong paaralan. Gaya na lamang ng kakulangan sa silid-aralan o di kaya nabubulok na mga pasilidad. Gaya na lamang sa mahigit 100 taong gulang na Malabon Elementary School na marupok na ang mga sahig. Bukod pa rito, mahina na rin daw ang mga pundasyon nito. Pero kahit i-dineklarang condemned building na ito ng DepEd, patuloy pa rin itong pinagdarausan ng klase. Problema kasi nila kung saan ilalagay ang may 80 klase ng eskwelahan. Ayon naman sa Engineering Office ng DepEd, prioridad nila ang makapagtayo ng bagong school building sa Malabon Elementary School. At bukod dito, target din daw ng DepEd na magpatayo ng dagdag na 10,000 classroom sa taong ito. Ayan. At samantala muli na namang nakapasok ang 4 na universidad sa bansa sa QS 2011 Asian Ranking. Out of 200 universities, nasa top 62 po ang University of the Philippines. Sumunod naman ang Ateneo de Manila na nasa rank 65. Ang University of Santo Tomas naman pumuweso sa rank 104. At pasok din po ang De La Salle University na nasa 107th place. Sa 4 na university, UP lang po ang umangat sa pwesto. 16 notches po ang inangat nila sa ranking at bumaba naman ang standing ng Ateneo, UST at La Salle. Pero kung susuriin mabuti ang survey, tila na pag-iiwanan daw ang mga universidad natin. Sa Hong Kong kasi, 3 universities nila ang pasok sa top 10. 5 naman ang mula sa Japan at may tig-isa ang Singapore at South Korea. Ginamit na basehan sa nasabing survey ang evaluation ng mga akademiko, dami ng academic papers mula sa mga miyembro ng faculty, student facility ratio at iba pa. Ayon naman sa Kabataan Party List, kung tutusin, nangungulelat daw tayo kumpara sa ibang bansa sa Asia. Problema pa rin daw kasi ang kalidad ng edukasyon sa kolehiyo at maging ang basic education ng ating mga mag-aaral. Yung mga nakaungos naman sa atin, mga... Proceed. Diba? Pasadahan na natin mga aksyon balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Patay po ang isang inina ng hold-upper. Dami naman dyan pwedeng mauna. Matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng Manila Police District sa Loton, Maynila. Darito po ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika. Igan nakahandusay at wala ng buhay ang isang hinihinalang hold-upper matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis ng Station 5 sa gilid ng Metropolitan Theater sa Manila kaninang madaling araw. Patay sa tama ng bala sa batok at dibdib ang di kilalang lalaki. Katabi pa nito ang kalibre 38 baril na ginamit sa palit-putukan.
Ayon kay Police Chief Inspector Virgilio Bagid, Deputy Station Commander ng Police Station 5, iniikot daw ng pulis ang kahabaan ng Padre Burgos nang sumaklolo ang babaeng na biktima sa parehong kalsada ng suspect at isa pa nitong kasama. Sa pagdoronda ay natsyempohan nila ang dalawang hinihinalang suspect. Agad daw nagpaputok ang dalawa, kaya naman napilitan daw makipagbarilan ang pulisya. Natamaan ang mobile, ngunit walang nasugatan sa mga pulis. Nakatakas naman ang isa pang suspect patungong Quiapo Bridge. Yan ang Ronda Report mula sa Maynila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, isang mansyon naman ang nasunog sa Don Jose Subdivision, Commonwealth, Quezon City, pasado 1:00 kanina madaling araw. Umabot po ito sa fourth alarm. Nanaapula naman bago mag-alas 3 kanina. Base sa nakalap na impormasyon ng GMA News, ito ang ikalawang beses na may sumiklab na sunog sa mansyon na pagmamayari ni Romeo Sevilla. Kagabi kasi ng pasado 8:00, nagkasunog na rin sa lugar na umabot naman sa first alarm. Hinina lang dahil sa nag-short circuit na electrical wiring ang sanhi ng sunog, umabot na sa 5 milyong piso ang halaga ng ari-arian na naabo po ng apoy. Sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos bumangga o banggain ang isang kotse sa Ortigas Flyover sa Quezon City. Yan naman ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante? Yes, Igan, sugatan nga ang security guard na si Arnelo Camion matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo habang tumatawid sa ilalim ng Ortigas Flyover sa Quezon City bandang alas 2 na madaling araw kanina. Igan, nakaladkad pa ng kotse ang motorsiklo at pumailalim ito sa nakahintong bus bago sumalpok din sa bus ang kotse. Igan, sa lakas ng pagbangga, nagmistulang nilamukos na papel ang unahang bahagi ng kotse at parang pinitpit na lata naman ang motorsiklo. Kwento ng isang saksi, Igan, mabilis daw ang takbo ng kotse at kahit raw nakapula na ang signal light, ay pinilit pa rin itong tumawid. Kaya di nito napansin ang paparating na motorsiklo na nakago ang lane. Itinangki naman ito ng driver ng kotse na si Mark Brian D. Ayon sa kanya, naka-green pa raw ang signal light nang tumawid siya pero inabutan daw siya ng yellow light. Pero duda naman, Igan, ng otoridad sa paliwanag ni D, lalo pat suspetsa nilang nakainom ito dahil amoy alak. Ang buong detalye sa aking pagbabalik mamaya sa unang balita, Igan, balik sa'yo muna. Maraming salamat, Dante Perelio. Tila uminit naman ang ulo ng ilang miyembro ng Kamara matapos hindi siputin ni Alan Bigkas ang pagdinig kahapon tungkol sa di umano'y car smuggling activities na kanyang kinasasangkutan. Babala ni Congressman Rodolfo Fariñas, chair ng komiting dumidinig sa kaso, posibleng isight ng contempt si Bigkas kung di pa ito magpapakita. Ang abogado naman ni Bigkas na humarap sa Kongreso, tumaas ang blood pressure at na-ospital pa. Ayan naman yung hearing genitis. Inutos naman ni Justice Secretary Laila De Lima na ilagay si Bigkas sa watchlist ng NBI at imbisigan na rin ang sinasabing black book ni Bigkas na naglalaman daw ng mga kontak niya. Kabilang na ang ilang maimpluwensyang politiko. Sinilip din sa imbisigasyon kung bakit nairehistro pa ang mga umano'y nakaw na sasakyan sa LTO Region 10 kahit kulang-kulang ang mga papeles. Kaya hinala ng ilang kongresista posibleng may sabwatang naganap. Isa namang nagngangalang Luel Mediha ang itinuturo ni Cagayan de Oro Representative Jose Benjamin Benaldo. District Collector daw ito ng subport ng Bindadao Container Terminal at katakataka ang taglay na yaman. Depensa naman ni Mediha, paninira lang yan. Wala raw sa sasakyan at inutang pa niya ang kanyang bahay. Kawawa naman. Sa pagdinig sa susunod na buwan, nakatagtang dumalo ang mga hepe ng customs at LTO na hindi nakarating ngayong araw. Hindi ka in sa customs. Wala ka sasakyan, inutang yung bahay. Wawa naman. Naniwala ka ba kay Bigkas na chinap-chap niya lang lahat at pinasok? Kinapchap niya pero dito Oo, niya tas inasempo. yasin. Ang problema, paano napaparehistro? Oh, yun nga. At saka nang wala siyang binabayaran, diba? Oo. Dapat Swerte. magalit ang customs nun, parang sinabing inutil sila. Wala silang ginagawa. Hindi, wala nga raw siya sasakyan. Wawa. Wala daw siyang sasakyan. Okay, narito na po sina Susie at Lynn. Wawa. Thank you, Igan. Thank you. Mga kapuso, at kung hindi nyo kayo pinalad kagabi sa Grand Lotto Draw, naku, huwag po kayo malungkot dahil wala pa rin nakakuha. Ayan, may pumapalakpak na. Wala po nakakuha sa mailap na jackpot prize. Ang lumabas na number combination kagabi ay 25, 37, 40, 26, 7, 28. At ang jackpot, umabot na po mahigit 281 million pesos. At dahil walang tumama, posibleng lumaki pa raw ang jackpot sa susunod na Grand Lotto Draw bukas, Miyerkules. Mare, taya na tayo. Lucky pick. Lucky Lucky pick. pick. At balita na